As I've said, ay tayo ho ay nasa panghuling or nasa serye pa rin ng ating pag-aaral about Baptist distinctives, and this is the last distinctive na ating pag-aaralan, but we will still summarize and culminate yung ating hong lessons. And I hope ay tayo ho ay natututo, and we are convinced not just traditionally na we are Baptist. Nasasabi natin bakit natin tinatanganan itong titulong ito at bakit kumbinsido tayo from the Word of God, hindi lang dahil Baptist ang nagbaptize sa akin, lalong hindi dahil Baptist si John the Baptist or Baptist si Cristo. Those are all unbiblical and unfounded na mga batayan. Lalong hindi Baptist Church lang ang bride ni Cristo. Again, that is very unbiblical. Kundi meron tayong mga partikular na tinatanganang mga katotohanan na sama-sama, and that sets the Baptist Church apart. And that's why this is, yes, primarily this is a Christian church. This is Christ's church. This is God's body. But among doon sa mga nag-hold sa gospel, among sa mga Christian, bakit tayo, yun yung identity natin as God's people. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we just sang the song, Books of the Bible. Thank you, Lord, for those 66 books, for the Holy Scripture that you have given us na basihan ng aming pananampalataya. Thank you, Panginoon. Tunay, Panginoon, kami ay may kahinaan, kami ay kulang sa kaalaman. O Diyos, nawa, tulungan mo kami na tumindig sa iyong salita. Tulungan mo kami na sumunod sa iyong salita. Tulungan mo kami na sambahin ka ayon sa iyong salita. At sa aming pag-aaral ngayong umaga, ikaw po nawa ang gumabay sa amin. Tulungan mo kaming matuto at makita rin, Panginoon, kung paano ang iyong kamay ay kumikilos maging sa kasaysayan at paano rin ang nagiging epekto kapag ang iyong iglesia o mga nagpapakilalang mananampalataya ay humihiwalay sa iyong salita. At muli, Panginoon, ay ikaw po nawa ang mahabag, ikaw po nawa ang gumabay, ikaw po ang magturo. Tulungan mo po ako, ingatan mo po ang iyong iglesia, at ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay mag-review sa mga distinctives na atin na hong napag-aralan. Una is biblical authority, primarily of the New Testament. Hindi natin sinasabing New Testament lang, pero when it comes to the doctrine of the church, because the church is revealed in the New Testament, we give primacy sa New Testament. Pagdating sa pag-aaral at doktrina ng Iglesia ng Panginoon, ay ito ay masusumpungan natin primarily sa Bagong Tipan. Our view on baptism, it is believer's baptism, or ano yung nickname nito? Credo baptism. Sa ibig sabihin ng credo, confess. This is what we confess. Nandun yung confession that Jesus Christ is Savior. At kapag ang isang tao hindi nagko-confess ng pananampalataya kay Jesus, ay hindi siya pwedeng bautismuhan. And pinag-aralan natin yung mga implications niyan. Actually, mamaya, if you will be watchful sa ating lesson ng separation of church and state, lalabas ito. Lalabas itong believer's baptism at yung issue ng infant baptism, anong epekto nito. And then, biblical church membership, na ang church bilang isang iglesia lokal ay may mga bumubuo nito, identifiable and committed. And tayo bilang mga Kristiyano, ang kalooban ng Diyos ay tayo'y bahagi ng isang iglesyang lokal na naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Then the priesthood of the believer. So lahat ng Kristiyano, ang sabi nga ni Peter, ay a holy priesthood. That means we have access to God through our Lord Jesus Christ. Wala nang special group of people na kailangan nating daanan para makalapit tayo sa Diyos kung hindi kay Kristo lamang. At wala ding special group of people na kailangan at sila lamang ang may kakayahan na mag-aral o magbukas ng salita ng Diyos. We are as God's people are able para buksan ang salita ng Diyos at malaman ang kanyang kalooban at sundin ito. And kung naalala nyo, merong human side, kailangan nating i-obey yung mga proper rules of interpretation, and kailangan meron ding spiritual side or the Holy Spirit side, at kailangan natin yung illumination, hindi revelation kundi illumination, yung pagbibigay liwanag na kasi naka-reveal na nasa Bible na.
At yun nasa Bible na lang ay bigyang liwanag tayo ng Banal na Espiritu kung ano yung nakareveal na sa kanyang salita. So, we pray for God's illumination. Yan din yung prayer ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, sa Colossians chapter 1, para sa mga mananampalataya. So, lahan doon yun sa priesthood of the believer. And then, congregational church government, tinapos natin to last Sunday. Just to review, merong 3 major forms, yung Episcopalian, nahandyan yung Roman Catholic Church, ang Greek Orthodox Church, and so on. Merong Presbyterian. Ang Presbyterian naman ay group of presbyteries, ang representative nila. And then, merong congregational. At dito lumalabas yung tinatawag din na autonomy of the local church. Ibig sabihin, ang isang local church ay walang mas mataas na organisasyon kaysa kanya. Okay? Walang mas mataas na organisasyon sa kanya. So ano ang nagro-rule or sino nagro-rule? Well, it is ruled by the congregation na nananatili na si Jesus ang ulo ng iglesia, at si Jesus na ulo ng iglesia ay nagbigay ng mga tagapanguna, at ang mga tagapanguna ay may responsibilidad kay Kristo at sa kongregasyon, at ang kongregasyon, ang local church ang nagro-rule, nagde-decide para sa kanyang sarili. So congregationalism is the belief that the local congregations they are to govern their own affairs. Again, halimbawa nga, parehong JCBC dito sa Guyong at dun sa Pandi, sa Siling Bata, pero we are not governing them. Actually, by chronologically speaking, mas matanda sila. Mas 18th year na, tayo ay magpi-15. So, pag dinali natin sa patandaan, magpapailalim ba tayo dapat sa kanila? Paramihan ba ng miyembro? Kung pagwapuhan ng pastor, baka iba ang labanan nun. Pero hindi yun ang basihan. So walang church na mas mataas kaysa sa ibang church. Local congregation governs itself under the headship of Christ with the leadership that God has given. Anong biblical support nito? Again, the headship of Christ. Malinaw yan sa Colossians. Nabasa natin ng mga nakaraan. Pero let me just quote yung sinabi ni Ray Pritchard. If Christ is the head, then we, the people, are free to go directly to Him for instruction and guidance. So sana naririnig yung, priesthood of the believers, we can go to Christ in His Word for guidance. We do not need intermediaries to act with absolute authority over us. Yung merong mga nasa taas at nasa labas na sila ang mag-rule. Does this mean that churches should have no leadership? No, not at all. It does mean that if Christ is the head, then any members of the body who serve in leadership must be seen as having delegated authority and not inherent or transmissive authority. Kaya hindi pwede yung kinuwento ko sa inyo na ang sabi ng isang pastor, nung kinukwento niya kung anong ginagawa niya sa church, nagugulantang yung kinukwentuhan niya. Sabi, paano mo nagagawa yan? Ibig sabihin yung ginagawa niya, mali, hindi tama. At ang tangi niya lang sagot I'm the man of God. No, it's a delegated authority. Hindi siya above the church. Ang pastor ay lingkod ng church, lingkod ni Kristo para sa iglesia, at mananagot siya dito. So again, nahandoon yung headship ni Kristo. Pinapatupad natin yung pagiging ulo ni Kristo sa iglesia. And then letter B, the priesthood of the believer. Congregationalism asserts that the youngest believer, the least and humblest church member, has God-given right to have a voice and a vote in determining the direction of the church. Again, siya'y mananampalataya. Yes, maaaring may kakulangan pa siya sa kaalaman, at ikukonsidera yon. At yun naman, ang pastor ay supposed to be, siya ang may kaalaman sa church at wisdom. It's spiritual wisdom. At ikukonsidera din yun ng church. Pero both, yung pinakabatang mananampalataya at yung sabihin natin pinaka-spiritual o mature na mananampalataya sa church ay parehong may boses sa church. Parehong kinukonsidera pa rin yung kanilang boses. So hindi diktador ang pastor sa loob ng church. Why? Because we believe in the priesthood of all believers, that the Holy Spirit resides in every believer, that the Holy Spirit is at work, gumagawa ang banal na Espiritu sa bawat mananampalataya, and kinukonsidera natin yung katotohanan na yun. And then letter C, the practice of the early church. When we look at the early church, particularly in the New Testament, congregationalism may be seen in a number of ways sa bagong tipan. Una, the congregation chose the first deacons. Naalala niyo ho yun? Nandun yung leadership ng apostles, nagbigay siya ng direksyon.
Choose ye out among you men of honest report, filled with the Holy Spirit. So nagbigay sila ng pangunguna. Nandun pa rin yung leadership nila. But the congregation still decided. Sila yung pumili ng 7 na ilalagay nila dito. Number 2, the responsibility of church discipline is given to the entire church. Matthew chapter 18. Or sa 1 Corinthians chapter 5, ang sabi ni Pablo, when ye are assembled together. So hindi lang yung pastor and the deacons, o hindi lang yung grupo ng mga pastor ang magdidisiplina doon sa tao na kanilang i-excommunicate, kung hindi when ye are assembled together. The whole church ay nahan doon yung kanilang partisipasyon. Matthew 18, pag hindi pa rin nakinig kasama na yung mga witnesses, tell it to the church. So nahan doon yung responsibility ng buong kongregasyon. Number 3, many of Paul's letters were written to entire congregations and not to church leaders only. Yes, may mga sinulatan siya, kagaya ni Timothy, ni Titus, ni Philemon, pero nevertheless, general ng mga letters ni Apostol Pablo is addressed to the whole church. Yes, within the letter, meron siyang sasabihin sa mga pastor. Within the letter, minsan may sasabihin siya patungkol sa mga partikular na mga tao. Naalala niyo yun, merong 2 babae, pinangalanan mismo ni Pablo. Sabi niya, magkasundo na saya. Yes, within the letter, maaaring meron siyang i-address ng mga partikular na mga tao. But yung letter is generally for the whole congregation. In the New Testament, there is no superior organizational level to which churches are accountable. So, walang pyramid of organization ng mga local churches, kundi si Kristo ang head at ang church ang body. And within the body, mayroong mga binigyan ng gifts ang banal na spirito at kailangan at iba-iba ang bahagi. At ang katungkulan natin ay ganapin ng may katapatan anuman ang bahagi na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. So now, may babala. Like all governmental systems, the success of congregationalism relies on the integrity of those who comprise it. And as long as we live in a fallen world, abuses will occur. Hindi porket, well, ito yung nakikita natin sa Bible, this must be very good. Yes, it is very good. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng makorrupt. Okay? Pwede itong maabuso ng very charismatic leader, or pwede itong maabuso ng very charismatic member. For example, kung merong member ang church na yung buong angkan nila ay nasa church, 50% ng membership or 60% ng members ng church ay kamag-anak. Pag nagsalita, pwede siyang umakto na siya ang hari sa loob na. So pwedeng ma-abuse. Pero, in the New Testament, authority in the church rests with the congregation as it is led by their ministers and under the rule of the Scriptures. So, kung itong second point na ito ay papanatilihin natin, mababantayan natin na hindi dudulas sa maling kalagayan ang congregational church government. Anong sabi? The authority rests with the church. Sabihin na doon yung pagpapailalim, pagkilala ng pastor, hindi yung pastor ang boss dito, hindi yung pastor ang hari dito, hindi yung I am the man of God, gagawin ko yung gusto ko dito. No. The authority rests on the church, pero kinikilala ng church yung leadership ng pastor. And then, lahat ng yun nakapailalim sa authority ng salita ng Diyos. So pag yung pastor ay may gagawin na hiwalay salita ng Diyos, the church will point to the higher authority, Scripture. Or kapag ang church ay merong gusto, I will give you an example. Sinabi noon ni John MacArthur sa church nila, nung hindi pa ganun kalaki yung Grace Community Church, ay merong very influential na member ng church na gustong ikasal yung anak nila, pero yung papakasalan ng anak nila ay unbeliever. That's a no-no. Gustong ipilit ng member ng church na ikasal sa church yung anak nila, pero unbeliever yung papakasalan. Niresist yun ni John MacArthur. Yes, maraming nang pumapayag, pero ang teka muna, kanino bang church ito? Pinakita niya sa scripture, kanino bang church ito? Nangyari, umalis yung buong pamilya. So again, sa makita ho natin, ang yung structure is, the scripture is above us. That's Christ's headship.
and then nahandoon yung members, yung church as a body, pero nahandoon pa rin yung leaders na nilagay ng Panginoon, pero nasa ilalim tayo ng salita ng Diyos. Note, church creeds, confession statements of faith, and bylaws are excellent guardrails to keep the church from easily swerving to strange beliefs and practices. That's why we have the JCBC statement of faith. Hinahammer out pa rin natin. May mga konting detailings na lang sa ating church bylaws and so on. At yung mga documents na ito ay gagabay at magbabantay sa church na after some years, hindi basta-basta pwedeng kung sino lang ang dumating and then babaguhin niya lahat. Teka muna, merong dokumento ang church na hindi ganyan. At least merong upuan muna natin, pag-aralan muna natin. Muli, hindi yung documents ang authority, pero yung mga documents ay sinikap na maging base sa salita ng Diyos. At kung sakali mang may babaguhin, ay kailangang may maliwanag na biblikal na basihan at dahilan. Nakuha niyo ho yun? So, for example, sa highway, meron mang guardrails, hindi naman ibig sabihin na wala nang lalagpas dun eh. Pero kailangan mo ng matinding puwersa para lumagpas dun. Pero yun ay gabay, yun ay bantay. At ganun yung ating mga documents, yung mga confessions, church creeds, and statement of faith, and so on. So, ready na ba kayo sa ika-6 at huling Baptist distinctive na ating pag-aaralan? And this is none other than separation of church and state. At yung state dyan is the government. Kinikilala at ini-uphold ng Baptist Church ang paghihiwalay ng iglesia at ng gobyerno. The separation of church and state. At sabi ko nga ho sa inyo, napakahalaga sa pag-aaral nito na makita natin yung context and history. So medyo historical ang ating lesson ngayong umaga, pero uuwi pa rin tayo sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, pero maganda na makita natin kung paano tumakbo, ano nangyari sa kasaysayan at matuto tayo nito. After the time of the apostles, pagkatapos ng panahon ng mga apostol, namatay na si John, the last apostle, the early Christianity quickly became an illegal belief system in many sections of the Roman Empire. Nung panahon ng mga apostol, ang namamayaning imperyo ay ang Roman Empire. At pagkatapos ng mga apostol, even during the time of the apostles, ang sulat ni Pedro, ng 1 Peter, ay written to persecuted Christians. So meron ng persecution. Even sa time ni Apostol Pablo, naalala niyo ho yung naging pag-aaral ho natin dito noong nakaraan, I believe with Brother Sai, na pagkagaling sa Thessalonica, pinadala siya with Brother John, pagkagaling sa Thessalonica, pinadala siya sa Berea. Bakit? Kasi may persecution. May nangyayaring pag-uusig. Pero early Christianity ay naging illegal. Pinagbawal. As in, may batas laban sa Christianidad sa Roman Empire. Occasionally, it was completely outlawed and even actively persecuted. May mga pagkakataon na talagang may batas. Merong yung emperor ay maglalabas ng batas o yung mga governor ay maglalabas ng mga batas na nagbabawal ng Kristyanidad. At kung by law bawal ang Christianity, anong gagawin sa mga Kristiyano? Aarestuhin, kukulong, kukumpiskahin ng mga ari-arian, totorturin, papatayin. Again, there's a simple reading ng history ay makikita ito. Now, ang isa sa pinakamatindi na nag-persecute sa mga Kristiyano is the Emperor Diocletian. He tried to completely destroy Christianity through violent persecution. He believed he had succeeded in wiping it out. So sa tindi ng persecution na ginawa ni Emperor Diocletian, hindi lamang siya, pero si Emperor Diocletian ng Roman Empire, siya yung emperor bago si Constantine, ay matindi yung persecution na dinanas ng mga Kristiyano. So hindi ito galing sa Christian website, ito ay galing kay Wikipedia, At napaka-secular ni Wikipedia. Pero paano dinescribe ni Wikipedia ito? The Diocletianic or Great Persecution was the last and most severe persecution of Christians in the Roman Empire. In 303 AD, the emperors Diocletian, Maximian, Galerius, and Constantinus issued a series of edicts. Yung edicts ay mga batas. Rescinding the Christians' legal rights.
Pag Kristiyano ka, tatanggalan ka ng karapatan. Wala kang karapatang bumoto, wala kang karapatang magmay-ari ng mga bagay-bagay. And demanding that they comply with traditional religious practices. Sumamba ka rin sa mga Diyos-Diyosan. Later, edicts or mga laws targeted the clergy and demanded universal sacrifice. Ang isa sa mga pangunahin nilang tinarget ay yung mga pastor mismo ng mga churches. And they demand na mag-sacrifice din sila sa mga Diyos-Diyosan, ordering all inhabitants to sacrifice to Roman gods. Again, batas. Kasama sa batas nila na mag-offer ka sa mga Diyos-Diyosan. And therefore, pag hindi mo ginawa, batas yun eh. Pag hindi mo ginawa, yari ka. The persecution varied in intensity across the empire. Emperor Diocletian's persecution of Christians 303 to 311 AD was the Roman Empire's final and most brutal attempt to eradicate Christianity, involving edicts to destroy churches, may mga batas na sirain ang mga churches, burned scriptures, strip rights, sunugin ang mga salitang mga Bible, alisin sila ng mga karapatan, and forced sacrifices, pipiliting ka. Pero may nakatutok sa iyo yung sibat, mag-alay ka sa Diyos-Diyosan. Kristiyano ka. At malinaw sa iyo, thou shalt have no other gods before me. Leading to widespread imprisonment, torture, and execution. Dahil Kristiyano sila. So again, ito yung kalagayan noon sa Roman Empire. Persecution was ended with the Edict of Toleration. Ayan, tinolerate na lang. By 311 AD. So, from 303 to 311, that is 8 years na matinding persecution. Issued by Galerius, which granted Christians religious freedom, though some areas continued persecution. May mga lugar pa rin na talagang grabe ang persecution, pero pagdating ng 311 AD, medyo nakahinga ng konti ang mga Kristiyano. Kaya totoo, nung time na yon, delikado sa buhay mo ang maging Kristiyano. So, hindi ka basta-basta. Nakuha niyo ho yun? Hindi yung, kung baga ko ilalagay natin yung mga churches sa panahon natin ngayon, sinong gustong tumanggap kay Kristo, taas ang kamay, pambihira. Mangingimi ang marami. Pag tinaas ko kamay ko. Kaya, it must be really a supernatural work of the Holy Spirit na kahit alam nung tao yung tindi ng haharapin niya, because this is true, ay sasampalataya pa rin sila kay Kristo in face of that. Everything changed in 313 AD. Ano nangyari in 313 AD? May bagong emperor ang Roman Empire. Sino yun? Si Constantine. From illegal under persecution, naging 311 AD, naging tolerated. Pagdating ng 313 AD, legal na ang Christianity. Ginawa ng legal. Hindi lang sila basta tolerated, legal na. Ibig sabihin, protektado din sila ng batas. Constantine even converted to Christianity. Ayan, malaking question yan. At sa mga nabasa ko, I don't believe he is a true Christian, pero nag-subscribe siya sa Christianity existing nung time na yon. Bakit? Paano? Due to the vision he claimed to receive before the Battle of Milvian Bridge. Kilala itong setting na to, bago tumawid si Constantine sa Milvian Bridge, nakakita daw siya ng pangitain, with this sign conquer. At yun yung cross. And then, may pinakita pa daw, nagpakita pa daw si Jesus sa kanya, sa kanyang panaginip. Paano niya nalamang si Jesus yun? Okay? Yung mga nananaginip, nagpakita daw sa kanila si Jesus, si Maria. Paano nila nalaman? Nevertheless, ang punto ay, wala about gospel, pero dahil may mga visions and so on, ay, quote-unquote, nag-convert sa Christianity itong si Constantine. Constantine reportedly saw a cross of light in the sky with a Greek inscription, Ento to Nika.
In this sign, you will conquer and dream of Christ. Constantine became a patron, may patron, a wealthy supporter. Siya yung supporter ng church. He built massive churches and even let Christian leaders to be exempted from taxes. Oh, may tax exemption. Para kang bumili ng electric vehicle, wala nang exempted ka sa number coding. So from persecuted, illegal, to tolerated, pwede na, to legal, not just legal, supported ng pinakamakapangyarihang tao sa known world. Ako niyo, yan ang nangyari sa quote-unquote Christian. We're not discussing yet kung ito ba talaga ay totoong Christian church ayon sa Bible. Pero nung time na yun yung kalagayan ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Okay? Because Constantine was funding the church, he felt that he had the right to run it. He acted as judge in religious arguments and organized a council of Nicaea to settle disagreements about Christian beliefs. At again, hanggang ngayon, nangyayari yan minsan sa mga churches. Pag merong big shot sa loob ng church, nagpa-pump in ng maraming pondo sa loob ng church, pakiramdam nila sila ang merong mas malakas na boses sa church. So si Constantine, yun ang kanilang kalagayan. Yun yung nangyari sa kanya. Akala niya, he is the emperor, and he is supporting the church, the quote-unquote Christian church, and meron siyang malaking say sa church. When Constantinople, yung pangalawa o Siminov, yung capital ng Roman Empire was built, only Christian churches were allowed within the city. From yung church ay sinisira, ngayon sila lang yung pwede. Naging exclusive na. Yung mga pagan churches, sila na yung nasa labas. So nakita niyo yung flip within a lifetime, even within 20 years, from very persecuted, nalagay sila ngayon sa very powerful. Ganong ka-powerful? Ang backer nila, yung emperor. Nakukuha niyo yung kalagayan. Again, this is historical. By the end of his life, Constantine had effectively made Christianity a department of the Roman government. Again, yung statement ho na ito ay mahalaga. Why? Dahil hindi lang siya basta church, may kinalaman na ang church sa politika. May epekto na ang church. Bakit mo ba naman yung Roman Emperor? Ikaw na yung exclusive na church sa loob ng Constantinople. Ang tindi. Sabi ni Kevin Bowder, Constantine's merger of church with the state remained virtually unchallenged for more than a millennium. From 313 to 1300 or 1400 AD, halos hindi na-challenge ito na ang church at ang government ay magkadaupang palad, magkaisa, magkasama. The balance swung in different directions. Sometimes, the civil rulers exerting authority over churches. For that more than 1,000 years, may mga pagkakataon na may mga hari o emperador na sasabihin, ako ang boss. At pinasusunod yung mga churches, yung Christian church. And other times, with church leaders, especially popes, may pope na ang Roman Catholic Church, exercising lordship in civil affairs. Take note, isa sa pinakamadilim na portion sa tinatawag na Christian history ay yung tinatawag na Crusades. Could you imagine? Libu-libong mga sundalo, susugod, hindi utos ng emperador. No. Sorry. Baguhin natin. Utos ng emperador kasi sinabi ng Pope. At kikilos ang napakarami, daang-daang libong sundalo at susugod at papatay kasi sinabi ng Pope na gawin ng emperador. May mga times na sa history na mas makapangyarihan pa ang Roman Catholic Pope kaysa sa mga hari. Bakit?
Kasi hindi sila ikakasal ng Pope. Kasi pag in-excommunicate sila ng Pope, magagalit yung mga tao sa kanila. Again, ang tindi. Sana maunawaan nyo, yung tindi ng epekto kapag yung church at government ay pinagsama. At mamaya, mas nakakakilabot pa. Even during the early parts of the Reformation, around late 1500s to early 1600s, well-known theologians like Luther, Zwingli, and Calvin did not seek to separate church and state. They continued to use governmental powers to defend the faith and punish what they considered heresy. Now, ito yung isang mahirap. Kung ang church at state ay magkaisa at merong iisang official religion. Tama? Nakukuha niyo ba? Official religion. Ibig sabihin, kapag yung isang tao ay naniniwala ng hiwalay doon sa official religion, anong gagawin ng church? Ng state? Paparusahan. So, hindi katulad ngayon na meron tayong religious freedom. Hindi. Halimbawa lang. For example, in-embrace ng Philippines ang Baptist Church as its official state religion. Therefore, lahat ng naniniwala na hindi Diyos si Jesus ay ikukulong. Bakit? Dahil ang official state religion, ang turo ay Diyos si Jesus. Well, baliktarin naman natin. Kapag ang naging official state religion ng Pilipinas ay ang Iglesia ni Cristo, ang mga Baptist lahat ay parurusahan one way or another. O pupuwersahin na mag-convert. At pag hindi ka nag-convert, parurusahan ka. Anong nawala? Nawala yung church discipline. Nakuha niyo ho? Dahil sa Bible, kapag merong problema sa loob ng iglesia, isa sa mga paraan na ibinigay ng Diyos para iayos to ay church discipline na. Wala na yun. Yun ng mga sundalo, mga pulis, sila na ang gagawa nun. Ganun kagrabe, ganun kadelik, kapanganib itong magkaisa ang church and state. Na, for example, nung time, ito medyo controversial to kay John Calvin, at di-research ko ito dati. Si John Calvin ay pastor sa Geneva. Anong bansa yun? Nakalimutan ko kung anong bansa. Pero sa Geneva, Switzerland. Siya ay pastor doon. May dumating sa Geneva na nangangaral ng heresy. Nangangaral siya ng maling doktrina. As in, nakalimutan ko na yung pangalan, nakalimutan ko na yung pinapangaral niya, pero may nangangaral siya ng maling doktrina. Alam niyo kung ano nangyari? Hinatulan siya na mamatay. Nilunod hanggang mamatay. Yung nagtuturo ng ibang doktrina. Bakit? Kasi church and state. Magkaisa. At ang parusa, death penalty. Sa magtuturo ng ibang doktrina. Now, isa yon sa mga binabato dito kila Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli. This was the culture. Note para maunawan. This was the culture, the structure and the culture that they were born in. Listen po for more than 1,000 years, ito yung kalagayan ng lahat, saan ka man pumunta, ganun ang kalagayan. At doon sila pinanganak. So, in a way, maging gracious tayo pag tinignan nila. Pag tinignan natin sila, pag nireview natin yung kanilang mga buhay. Because guess what? As we are also influenced and affected by our culture and time, they were also. Apektado ba tayo ng culture natin? Yes. Ano ang culture natin? Democratic. Pag tinignan tayo ng mga Kristiyano noon, o pag tinignan tayo ng mga Kristiyano sa hinaharap, pambihira, kanya-kanya naman masyado itong mga Kristiyanong ito. Hindi ba hari si Kristo? Nakukuha niyo? So, we are all children of our times. As they were, nevertheless, kailangan tayong maging mapagbantay. Pero sinasabi ko lang ho sa inyo na
even these great theologians na ginamit ng Diyos na para protektahan ang gospel, para ipangaral ang gospel, para ma-develop at bumalik muli sa salita ng Diyos, ay apektado ng ganitong bagay. Now, ito na. The Anabaptist Challenge. Ito yung isa sa mga, pag nag-aral ko ng Baptist history, isa ito sa mga una yung, mga big names na may encounter nyo. Hindi Baptist, kundi Anabaptist. A major shift occurred with the young reformers. So panahon pa rin ng mga reformers, around 1600s, mid-1600s and onwards, merong nangyaring shift nung panahon ng mga young reformers known as Anabaptists, who concluded that only believers should be baptized. Ito ito pa lang yung naging, yes, itong mga Anabaptists ay may iba-ibang grupo. Meron sila iba-ibang paniniwala, pero itong mga Anabaptists ay merong nagkakaisa sila. Credo baptism. Kagaya natin. Okay? Believers baptism. Ano naging epekto nito? Because they held to this truth. Doon sa konteksto ng church at state ay magkasama. Ano naging epekto? In a society where church and state were one, infant baptism was a political right that marked a person as a citizen. Nakuha nyo? Magkaisa ang church and state eh. So yung pagbibinyag sa bata ay hindi lang basta siya spiritual na bagay, meron din siyang political na bagay. Even sa ating bansa, minsan may ano pa rin yun eh. Pag irerehistro mo yung anak, pag-aaralin o anuman, isa sa anong hinahanap? Baptism certificate. Ginagamit sa mga legal na bagay. Paano ko pag may church state? Ang kikilalanin lang ng gobyerno ay yung baptism certificate ng church na yon. Nag-present ka, ito ho, galing sa Jesus Christ Baptist Church. Ay, sino yan? Hindi namin kinikilala yan. Makakapasok ba yung anak mo? Hindi. Again, hindi lang ito spiritual, meron itong political, ibig sabihin, kaakibat ng pagbibinyag sa bata ang pagiging mamamayan niya. Magiging citizen siya ng bansa na yon. Refusing to baptize a baby or undergoing rebaptism was viewed as an act of treason against the state. Again, may church state. May church state. At ang church state ay Roman Catholic Church. At ang Roman Catholic Church ay nagbibinyag ng bata. Kung ayaw mong pabinyagan, yun yung batas. Kung ayaw mong pabinyagan, hindi ka lang lumalabag sa Roman Catholic Church, lumalabag ka sa gobyerno. At kung lumalabag ka sa gobyerno, anong gagawin sa'yo? Pag lumalabag ka sa gobyerno, anong gagawin sa'yo? Parurusahan. It is viewed as treason. Ayaw mong magpasakop, ayaw mong sumunod, ayaw mong rebelde ka. Kaya napaka-prone sa persecution. Because of this, Anabaptists faced terrible persecutions, including being drowned, burned at the stake, tortured by governments of Christendom. So narito, ang mga nagpapakilalang quote-unquote Kristiyano at tagapagpatupad ng enforcer ng batas din ng gobyerno, ayaw mong magpabaptize, ayaw mong pabinyagan yung anak mo, gusto nyong nagre-rebaptize kayo. Kasi pag nagre-baptize, ibig sabihin, nire-reject mo yung unang baptism ng bata, ng binyag. Nire-reject mo yung state church. Kung nire-reject mo yung state church, nire-reject mo yung state. Anong gagawin sa'yo? So, merong mga tinorture hanggang sa i-recant nila. Nilunod, isa sa madalas ginagawa noon ay nilulunod sa ilog or sinusunog. In response, many Anabaptists practice a complete separation. Ayan. Ang naging tugon ng maraming mga Anabaptists ay complete separation from government. They refuse to take oaths. Hindi sila susumpa. Hindi sila ako ay Pilipino, buong katapatang manunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansa nitong sinasagisag. Naalala niyo ba yun? Hindi nila gagawin yun.
refusing to take oaths, hold office, hindi sila magiging government official, or serve in the military. At yung iba, hindi sila magbabayad ng tax. Ganyan yung ginagawa nila. So, complete separation. Now, so yun yung the Anabaptist challenge. Tingnan naman natin in history, the rise of English separatism. The rise of English separatism. A century later, a century is 100 years, around almost 1800s more or less, a parallel movement emerged in England from the English separatism. Okay? So from England, may nangyari kasi sa England. Pinersecute yung mga pastor. Dinusubukan ng hari na idikta kung ano ang gagawin sa church o anong ginawa. May mga umalis sa England. Saan sila napunta? Napunta sila sa mga colonies sa Amerika. Ang foundation ng Amerika, hindi maihiwalay, is they were seeking religious freedom na hindi nirurule ng state. Like Anabaptists, these groups concluded that the New Testament teaches believers' baptism, further advancing the idea of separating religious practice from state control. So they believe in believers' baptism. Hard times from early Baptists. In the 1600s, being a Baptist was dangerous. Panganib ang pagiging Baptist. Bakit? Because their belief were different from the official government churches in England and America. They were often punished. They were fined. Binibigyan ng pinaparusahan, ano ba yung fined? Minumultahan, ayun. Kinukulong or may mga pagkakataon sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Merong isang lalaki na ginamit ng Diyos in a very powerful way sa Amerika, si Roger Williams and the Rhode Island. So, ang Rhode Island ay isa sa pinakamaliit na state sa Amerika sa gawing East Coast. A man named Roger Williams, a Puritan minister banished from Massachusetts for his radical, at that time, views, founded Rhode Island in 1636 as a haven for religious freedom. Anong ginawa niya? Dahil doon sa Massachusetts ay merong gustong magkaroon ng state church, ay ayaw niya na magpasakop doon sa gobyerno yung church. Ayaw niya ipailalim yung church sa gobyerno. Mamaya papaliwanag ko ito. Hindi... kumbaga, ayaw niya na ididikta ng government yung gagawin ng church. Sana para malinaw. Sinipa siya. Anong ginawa niya? Umalis siya sa Massachusetts, pumunta sa isang lugar at naging tawag sa lugar na yung Rhode Island at ginawa niya yung safe haven para sa religious freedom. He firstly advocated for freedom of conscience, believing the government shouldn't interfere with religious beliefs. Hindi mo pwedeng diktahan kung ano yung sinasampalatayanan ko sang-ayon sa salita ng Diyos. Williams insisted on a clear boundary between civil government and religious matters, a foundational concept for American democracy. Rhode Island became a sanctuary for persecuted groups like Baptists, Quakers, and Jews. So, hindi lang siya para lang sa mga Baptists. Kung hindi, anuman ang iyong pananampalataya, pwede kang dito sa Rhode Island. Yes, pero pa rin mga batas, pero hindi ka ipopwersahin na mag-convert sa state religion. Nakuha niyo? In 1638, Williams formed America's first Baptist church in Providence. Hindi Providence sa Marikina, kundi Providence, Rhode Island. Siya ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng first Baptist church sa Amerika. Now, a Christian and a citizen. Tignan natin ito. Unlike some other religious groups or the Anabaptists who separated from the government completely, Baptists wanted to be involved. They were willing. Okay? Hindi kagaya ng Anabaptists. Ano ginawa ng Anabaptists? Total separation. Complete separation. No? Ang mga Baptists ay willing maki-cooperate. Pero hindi sila dapat sakupin, pero willing sila maki-cooperate. They were willing to what? Serve in the military, work in government offices, take legal oaths. Willing sila. Bakit? Kinikilala nila na yes, they are Christians under the kingship of Christ, but also sa providensya ng Diyos, they are citizens of a particular nation. Parang tayo. Tayo ay Kristiyano, nasa ilalim ng paghahari ni Kristo, pero at the same time, tayo ay Pilipino, na kailangan magpasakop sa mga batas ng Pilipinas.
They believed you could be a good Christian and a good citizen at the same time. Mahalaga yun, mga kapatid. Kaya ako nilagay yun sa dulo at sineparate ko, they believe you can be a good Christian and a good citizen at the same time. At madalas tayo bilang mga Kristiyano, Kristiyano lang ako at ang isip lang natin ay laging nasa Christianity, and then sabi nga nila, you're too heavenly minded, you are of no earthly good. Wala ka nang pakinabang dito sa mundo, lagi ka lang nakatingin sa taas. No, kung tayo nakatingin sa taas, meron tayong epekto dito sa mundo. Ang sabi ng salita ng Diyos, we are what? The salt of the earth. Magbibigay tayo ng alat. You're the light of the world. Magbibigay tayo ng liwanag. Kaya hindi tama na, okay mga kapatid, magsama-sama na lang tayo sa isang bundok, hihiwalay tayo, magkakaroon tayo ng ating sariling gobyerno. No. Two main rules of separation. The Baptists believed in two main rules to keep the church and state separate. One, no force. The government should never use power or punishment to tell people what to believe. Religion is a matter of a person's own heart and conscience. Ito yung masaklap na ginawa ng mga Espanyol nung dumating sila sa Pilipinas. It's either magko-convert ka sa Roman Catholicism or papatayin ka. Ginamit nila ang relihiyon as a means of control. So no force. Kung naalala niyo ho, pinag-aralan natin yung church membership, walang pwedeng puwersahin si Brother Paul na maging member ng church. No force. May mga pinag-aaralan tayo dito kung sakali man na merong sa mga minor or secondary things, that's better called secondary things, sa mga secondary things ay magkaiba tayo, hindi ko pwedeng pilipitin ang iyong kamay at tutukan ka ng baril, hindi, dapat ito rin ang paniniwala mo. And then pangalawa, no favoritism. The church should not ask the government for special favors, money, or power. At sadly, sa number 2, caution. Baptist pastors obsessing over government positions and trying hard to gain political influence and favor. Nainggit ang mga Baptist sa Iglesia ni Cristo. May Iglesia ni Cristo Day. Nagtipon-tipon ng mga, at least sinusubukan ng tipunin para magkaroon daw ng quote-unquote Baptist Day. Why? Para saan? We don't need a Baptist Day. We have the Lord's Day. Ano nun? Gusto nilang makita ng mga politiko na nagkakaisa ang mga Baptist at marami tayo at meron na tayo ngayong political power? Again, let us be aware. Let's be cautious. Mag-ingat tayo sa bagay ho na ito. So pag nakita nyo yung mukha ni Brother Paul dyan sa labas, panahon ng eleksyon para kongresista, panahon na para bumaba. I'm not saying, listen po, I'm not saying na ang isang Kristiyano hindi pwedeng mag-occupy ng government office. Pero mapakahirap, napaka-mapanganib. Okay? Napakahirap at napaka-mapanganib sa kalagayan ng kultura ng gobyerno ng ating bansa. It's a very great challenge. Nevertheless, yung pastor, ang kanyang pangunahing gawain ay magpastor sa iglesia. So again, it will be a very detrimental thing kung siya ay hahalo o sasawsaw sa politika. So beware kung ang isang manggagawa ay talagang lapit ng lapit sa mayor, lapit ng lapit at talagang alam niyo yung ibig ko sabihin. Again, pag mayroong mayor na gusto mag-church dito, welcome sila. Pag mayroong kumakandidato na gustong umattend, welcome sila. Pero hindi political na entemblado ang church. Now, as I've said, so sana nakita niyo ho, may mga napaka-mali, pangit at mapanganib na dinudulot kapag ang church at ang estado o ang gobyerno ay
magkaisa. Dahil pag iba ang paniniwala mo sa opisyal na doktrina ng church, paparusahan ka ng gobyerno. That is very unbiblical. Kung ikaw ay namumuhay sa lumang tipan at ikaw ay Hudyo, okay? Dahil theocracy yung panahon nung time na yon, pag talaga sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan, bitay ka. Pero pagdating sa bagong tipan, hindi ganun. Merong iba't ibang citizenship ang mga mananampalataya, pero at the same time kinikilala ang citizenship natin ay nasa langit. But at the same time, sinabihan ni Pablo ang mga Kristiyano na magpailalim sa gobyerno dito sa lupa. So muli, kailangan natin kilalanin yung mga bagay. So let us look at, sa ating pagtatapos, let us look at some passages. Romans 13 verse 1. Napag-aralan natin to, but let us be reminded. Ang sabi, let every person be subject to the governing authorities. As we have said, inutusan tayo magpasakop. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. Sino yung he dyan? Sa verse 4. Sino yung he? Yung government official. Hindi niya alam yun. Hindi siya na-ordain sa church. Pero sa ngayong salita ng Diyos, kinikilala na hindi man sila Kristiyano, hindi man sila mananampalataya. They are God's ministers. Para saan? Hindi sa church, kung hindi sa ikakaayos ng lipunan. For you, for your good. Bakit? Kasi pag inalis mo ang gobyerno, ano mangyayari? Anarchy, kaguluhan. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, the avenger who carries out God's wrath on the wrongdoers. Isa yun sa pangunahing trabaho ng gobyerno, parusahan ang mga gumagawa ng mali. Therefore, one must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to whom what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed. Revenue to whom revenue is owed. Respect to whom respect is owed. Honor to whom honor is owed. So, inuutusan tayo magpasakop, inuutusan tayo mag-honor, inuutusan tayo magbayad ng tax. Malinaw ito sa salita ng Panginoon. Yes, while we are Christians, citizens of heaven. John 18 verse 33. Nung ini-interrogate na ni Pilate si Jesus, nagtanong si Pilate, then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the king of the Jews? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Verse 34, Jesus answered him, Sayest thou this thing thyself? Ikaw na ang nagsasabi nito? Or ikaw ba ang nagsasabi nito? Or did others tell it to thee of me? Ito ba'y sinasabi mo o sinabi lang ng iba sa iyo patungkol sa akin? Verse 35, Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? Ano bang ginawa mo? Verse 36, Jesus answered, My kingdom is not of this world. May kingdom ba si Jesus? Yes. Is it a worldly, political kingdom? No. Bakit? If my kingdom were of this world, then would my servants, what? Fight. Revolusyon ang mangyayari. Gera ang mangyayari. Kapag yung kingdom ni Jesus ay inihalo mo sa political kingdom ng mundo, ang mauulit ay yung crusades. Pero ang sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Verse 37, Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. Di niya dininay na siya'y hari. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth my voice. Ang pangunahing gawain ni Kristo ay dumating para patotohanan ang katotohanan. At sino yung katotohanan? Siya mismo. I am the way, the truth, and the life.
So hindi political revolution. Ang advancement, well, basahin natin. Itong punto, the advance of the kingdom of Christ is not through political or military power, but through the proclamation of the truth of the gospel. Yun yung pag-abante ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi magsasagawa tayo ng batas na dapat ang lahat ng ipapanganak sa Pilipinas ay maging Baptist. Therefore, Baptist na. Actually, next Sunday, tutuloy natin yung pag-aaral na ito. Ano yung mga epekto nito? Lalo na sa pagsamba. Required na umattend ka ng church. Parurusahan ka ng batas pag hindi ka umattend ng church. Kaya lang, anong unang hinahanap ng Diyos sa pagsamba? Puso. So, merong spiritual effect ito. So, sana makita ho natin, bakit mahalaga yung separation of church and state? Dahil si Kristo mismo nagsabi, hindi political ang kingdom niya. Hindi military power ang kingdom niya. Pero inutusan pa rin tayo na magpailalim sa gobyerno bilang mga mananampalataya ni Kristo. And history bears witness na karumal-dumal ang mga bagay na nangyayari kapag ang church and state ay pinag-isa. So, kasabihan, ang pinagsama ng Diyos ay wag nawang paghiwalayin ng tao. Well, sa Bible, ang naghiwalay ng Diyos, wag nating pagsamahin. Ito ay magdudulot ng napakalaking problema. For 5 minutes, meron ba may tanong? Question? Si Kuya Toto po. Good morning po. Yung autonomy of the church is a separation of church and government. So, nasa nakikita ko po sa ating lipunan, may mga pastor po na sumasali sa politika. Tapos, sabi naman po sa Romans 13, dapat naman tayo magpasakop sa gobyerno, sabi ng Bible. So, bakit ganun? Ano ba talaga yung layunin ng church? Sasali ba tayo sa politika o mayroon tayong separation para sa government? Okay, sasagutin ko ho. I hope nasundan nyo sa ating lesson. At yun actually yung ating pinag-aaralan. Ang separation from church and state ay hindi ibig sabihin na kung Kristiyano ka na, wala ka nang pakialam sa batas ng lupa. Kailangan mo pa rin kumuha ng lisensya. Kailangan mo pa rin mag-abide sa building code ng mga magtatayo ka ng gusali. Kailangan pa rin magbayad ng tax. Inutusan tayo eh. So hindi, ang pagiging Kristiyano, ang separation of church and state ay hindi nangangahulugan na wala ka nang pakialam sa gobyerno. Inutusan nga tayo na sumunod tayo. So yung idea ng separation of church and state na talagang complete, kagaya ng mga Anabaptist, complete separation, hindi yun. That's a wrong view ng separation of church and state. Ang separation of church, well, nabanggit niyo yung autonomy ng church. Yung autonomy ng church is more on sa government ng church. Doon siya mas naka-align. Pero pinag-uusapan natin yung separation of church and state na hindi pwedeng puwersahin ng church ang state kung ano ang gagawin at ituturo nito, at hindi rin naman pwedeng gamitin ng church ang state para sa mga advantages nito. Kuha niyo yun. Hindi pwedeng halimbawa lang, yung for example, ang susunod na mayor ng Santa Maria ay si Brother Terence. Brother Terence, mayor ka na ng Santa Maria at dito ka member. Dapat naman gawan mo kami ng no. Gagamitin natin yung political power? No. Ang pangunahing gawain ng church ay ito. Hindi political maneuvering. Make disciples. Go ye therefore and make disciples. So, ito yung dalawang huli. Naalala niyo ba yun? Ayan. No force. Hindi pwedeng puwersahin ng government. And then no favoritism. Church should not ask the government. Ngayon, kung halimbawa ang church ay nasa bukid at pwedeng maglagay ng kalsada why not? Gawain ng government maglagay ng kalsada eh.
Pero yung mamanipulahin at yung pastor mismo ay gustong pumunta sa Senado o sa Kongreso para magbigay ng pabor sa mga kaalyado at kapastor o kabaro. That's nabukan nyo, pag ginawa ng Iglesia ni Cristo yun, magagalit sila. Pero pag ginagawa nila, okay lang. Napaka dumi pag ano nyo. So sana unawaan nyo, yung separation of church and state, hindi nangahulugan na ang Kristiyano o ang church ay walang pakialam sa gobyerno. No, meron tayong pakialam, citizen pa rin tayo, magpapasakop pa rin tayo, Pilipino pa rin tayo. Kung merong corrupt na government official, may boses pa rin tayo bilang Pilipino. Nevertheless, hindi dapat sakupin ng state ang church at hindi dapat manipulahin, gamitin ng church ang state para sa mission nito. No. The weapons of our warfare ay hindi political, kung hindi ang katotohanan, spiritual na salita ng Panginoon. Okay? Baka meron pa ho, bago ko tingnan sa cellphone ko kung meron nag-text. Meron pa ho ba? Question? Wala na? Kung wala na, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, at nawa bilang mga mananampalataya ay makita namin ang iyong paggawa. Maging sa kasaysayan na tunay nga na dumaan ang maraming Kristiyano sa mga karumal-dumal na pag-uusig. Pero nakita rin namin, O Diyos, kapag ang quote-unquote church ay nalagay sa napakatinding kapangyarihan, ay nahandun din, Panginoon, ang korupsyon nito. O Diyos, mahabag ka sa amin. Tulungan mo kami. We are also like them, made from dust. Kami rin ay gawa sa alikabok. Doon din ang mga sinful tendencies namin. Tulungan mo nawa kami. Ingatan mo po ang iyong iglesia. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami na lalo pang maging mapagpahalaga sa iyong salita. At nawa, O Diyos, ay ikaw po mag-ingat sa amin, ikaw po ang gumabay sa amin, maging sa aming fellowship time, ikaw po ang magpala, at ikaw rin po maghanda sa aming pagsamba. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time po tayo.